panindigan. Ang aking panindigan. Sumasaluyo ang programa Ang Aking Panindigan. Ang palatuntunan ito ay maghahatid sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga payong makabuluhan, ukol sa mga suliranin sa buhay at pananampalataya. Ang Aking Panindigan, maglalahad ng mga katotohanan ukol sa mga isyu ng pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, 1901. Ang Aking Panindigan, pagtuturo ng daan tungo sa panunumbalik sa Diyos at sa Biblia. Ito rin ay mag-aakay sa mga taong naligaw ng landas at nagkasala sa Diyos tungo sa kaligtasang kanyang inaano na walang bayan. Ito ang aking panindigan. Kayo po ay makinig at umantabay at mag-isa sa loob ng isang oras ng aming pagsasahimpapawid sa programang Ang Aking Panindigan. Ang Aking Panindigan. Sumasaluyo ang programa Ang Aking Panindigan. Ang palatuntunan ito ay maghahatid sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga payong makabuluhan, ukol sa mga suliranin sa buhay at pananampalataya. Ang Aking Panindigan, maglalahad ng mga katotohanan ukol sa mga isyu ng pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, 1901. Ang Aking Panindigan. Iglesia ni Cristo'y walang ibang nilalayon sa lahat ng tao at pangkating reliyon, kundi tanyag si Cristo'y Hari Panginoon na dapat sundin buong panahon. Umawit ng masigla sa ating paninindigan, ay laging magkaisa, humayon makipagbaka hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Ibangong maguli ang dating kakrisyanuhan, ayon sa turo at aral ng bagong tipan. Papag-isahin ang lahat sa isang iglesia, itinuro ni Jesus sa tanan. Umawit ng masigla sa
Nasa inyo ang programa Ang Ating Paninindigan. Ang palatuntunan ito ay maghahatid sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga payong makabuluhan ukol sa mga suliranin sa buhay. Ating patuloy na purihin ang Diyos at patuloy na pasalamatan mga kapatid namin kay Kristo sapagkat maayos na ang panahon kumpara nitong mga nagdaang araw dahil sa pag-uulan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po muli si Brother Ronald Robin, ang inyong host for tonight. At kasama ko ang mga magigiting na lingkod ng Diyos. Sa aking kaliwa ay binabati ko ng isang mapagpalang gabi, si Brother Samuel Hugo. Brother Samuel? Maganda at pinagpalang gabi po para sa ating lahat. Huwag po kayong alis, maganda po ang ating pag-uusapan at ako na may bigan ninyo. At for your comments and suggestions, makikita nyo po rin sa inbox natin sa ibaba ng inyong mga cellphone. Pwede po kayong magpadala ng mga questions, nasasagutin naman po, at ng comments and suggestions at kung taga saan po kayo. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Brother Sam. At magandang gabi po sa inyo, kapatid na Ay. kasamang Wendell na matanda sa Iglesia ng Cruzada. Isang magandang gabi po, Brother Ronald, at sa mga nanonood po sa FB Live. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tutok lang po tayo at tayo po ay maraming matututunan sa gabing ito. Okay, mga kapatid, kung inyong matatandaan, nung nakaraang linggo, ay pinag-usapan natin ang mensahe ng Diyos na ang pamagat ay, can suffering produce something good? Nawa ay may natutunan tayo sa ating napakinggan. Pero ngayon, napakaganda ng ating tatalakayin sapagkat kakaiba ang ating magiging tagapagsalita sa gabi nito. Hindi naman kakaiba. Matagal na natin siyang hindi nakakasama. Kung kaya't mapalad tayo sapagkat kanya po tayong pinaunlakan, mga kapatid. Kaya mamaya ipakikilala sa atin ng ating kapatid na Wendell, ang ating tagapagsalita ngayong gabi. Tulad ng sinabi ni Brother Sam, huwag kayong aalis. Tutok lang kayo dyan at maganda po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Meanwhile, bago tayo patuloy na mumayon sa ating palatuntunan na sa ating programa, ay akin po munang hinihiling na tayo humingi ng gabay sa ating Panginoon at maaari po bang pangunahan, Brother Wendell, sa Sige. isang maikling panalangin? Sige po, tayo pong lahat ay yumuko, tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos, talagang makapangyarihan sa lahat. Karapat dapat kang purihin at pasalamatan sa mga oras na ito, sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Yes. Salamat Panginoon at niloob mo na ang programang ang aming paninindigan ay magpatuloy Panginoon sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Dalangin din namin ang Diyos, ang mga kasama namin na nanonood sa FB Live. Lord, dalangin din namin na bigyan mo rin po sila ng pangunawa, Panginoon, upang sa ganoon ay maintindihan at maulawaan nila ang mga salita mo na amin pong maririnig sa gabing ito. Yes. Dalangin din namin, aming Diyos, na yung mga internet, yung aming mga internet, Lord, ay lalong maging malakas upang sa ganoon ay hanggang sa katapusan ay may pagpatuloy po namin at masubaybayan po ng bawat isa. Dalangin din namin, aming Diyos, sa mga mensahe na aming maririnig ay maging makapagpapatibay, makapagpapalakas sa aming pananampalatayang pagkamisan ay nanghihina, Panginoon. Kung paano kami makapagpatuloy na sumunod sa iyong kalooban, Lord God. Tulungan mo po kami at sa pamamagitan din po ng programang ito ay mapagpala po ang bawat isa. Gamitin mo po ang programang ang ating panindigan na maging daluyan, Panginoon, ng iyong mga pagpapala, daluyan, Panginoon, ng mga salita mo, ng mabuting balita, upang sa ganun, Panginoon, ay lumawak pa ang pagkaunawa. Dumami pa ang tumanggap at kumilala sa iyo, aming Diyos. Maraming salamat po at muli po ay sa iyo namin itinataas ang kabuuan ng programang ito. Yes. Ang banal na Espiritu, ang isang patuloy na gumabay at tutulong sa amin, at magtuturo sa amin upang maunawaan namin ang mga salita mo sa gabing ito. Amen. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat mong ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Okay, maraming salamat, Brother Wendell. At tulad ng dating kinagawian natin, bago tayo magpatuloy, syempre, acknowledge muna natin ang ating mga listeners and viewers. Pero bago yan, nais ko rin munang pasalamatan yung ating IT Tech team dito sa dakong ito ng studio ng Galas, no? At sa Church ng Galas. And syempre, gusto ko rin batiin ang lahat ng namumuno, leaders ng Church of Christ dito sa Galas. Especially kay Brother Ren Alcobera. Okay? Brother Wendell, pwede po muna nating batiin ang ating mga masugid na nagmamahal na taga-pakinig. Opo. Ito po yung naunang nakita natin, na bumabati po ng magandang gabi, si Sister Carol Gutierrez Bandoy, Sister Elena Cu, si Brother Jonald Cruz, si Priscilla Duque Ramos, Brother Noel Dumrique Pascua, Nelisa Riego, Sister Rebecca Chabaria Santia, si Brother Ray Bangkud, Yan. magandang gabi Ating po, diakono, si Rick Dagatan, Brother. Sister Eunice Castillo Hernandez at si Nelisa Riego. Okay? Also, good evening to Angel Corpus. God bless. Good evening. Happy Monday po sa inyong lahat. Watching here at Los Baños. Purihin ng Diyos dahil talaga ang ating panindigan ay nakakaabot at nakakarating saan mang dako ng mundo. Also, huwag natin kalimutang batiin ang ating kapatid na Noel Domrique Pascua. Good evening po, Pastor Ronald, Pastor Samuel, Hugo, Brother Lemuel Grencio, Sir Noah, ang hirap kasi banggitin ng pangalan, Brother Roby Carlo Galan, Brother Roderick Labay, at Sister Marie Rodriguez, and Brother Wendell Hernandez. Salamat po sa inyong walang sawang pakikiisa. Katulad ng sinabi ng ating kapatid na Sam, kung kayo po ay merong mga nais na i-share, komento o nais itanong, huwag po kayo mag-atubiling i-type ito dyan sa ating comment box sapagkat ito po ay atin pong tutugunin at pag-uusapan. Dahil ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay tunay na isang pag-aaral na pinamagatang victorious through God's love in every trial. At hinango po ito sa Romans 8:35 to 39. Mamaya po, iisa-isay natin at maririnig natin ang ating magiting na kapatid na tagapagsalita upang ipaliwanag ang ating pag-aaralan. Kayo ba ay nakaranas na ng mga matinding pagsubok? Of course, lahat naman tayo nakaranas ng ganyan. Pero ano ba ang ituturo sa atin ng ating tagapagsalita ngayong gabi? At ito ay magiging isang paalala para sa ating lahat upang lalo tayong tumibay espiritual at lalo tayong lumapit sa Panginoon at lalo tayong lumakas sa ating pananampalataya. So mga kapatid, bilang pagpapatuloy, paghahandog muna tayo ng isang tanging awit sa inyong lahat at higit sa ating Panginoon na may pamagat na Dumudulog by Holy Spirit. Patuloy po tayong humawit sa ating Panginoon. Panginoon, ako'y dumudulog sa iyong kalwalhatian. Ikaw lamang karapat dapat sambahin, papurihan. Panginoon, ako'y dumudulog sa iyong kalwalhatian. Ikaw lamang karapat dapat sambahin, papurihan.
samaing papurihan. O ikaw ang Diyos na tunay, na naging maasahan sa bawat saglit ng aking buhay. O ikaw ang Diyos na tunay, na naging nagmamahal kahit na ako ay nagkukulang. O ikaw ang Diyos na tunay, na naging maasahan sa bawat saglit ng aking buhay. O ikaw Diyos, na naging nagmamahal kahit na ako ay nagkukulang. Tuloy mo natin sambahin ang pangalan ng Panginoon. O ikaw ang Diyos na tunay, na naging maasahan sa bawat saglit ng aking buhay. O ikaw ang Diyos, na naging nagmamahal kahit na ako ay nagkukulang. O ikaw ang Diyos na tunay, na naging maasahan sa bawat saglit ng aking buhay. O ikaw ang Diyos na tunay, na naging nagmamahal kahit na ako ay nagkukulang. Panginoon, Ikaw Diyos. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagsamba. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagluwalhati. Sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at pagsambang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa tanging pangalan niyo lamang, sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat sa Holy Spirit Praise Team. Salamat din sa mensahe ng inyong inawit. Tunay na sa Panginoon lang natin idulog ang ating mga suliranin, kahit tayo nagkukulang, yung mga adversaries natin, yung kagulumihanan. Tunay na ang awit na yan ay siyang nagpapaalala sa atin upang tayo ay patuloy na gumaan sa ating mga pakiramdam kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Patuloy tayong babati sa ating mga kapatid na nagmamahal at nariyan nakatutok sa ating monitor. Kaya tinatawagan ko si Brother Sam para patuloy niyang batiin ang ating mga kapatid na nagmamahal sa programa ng ating panindigan. Maraming salamat po, Brother Ronald. Dagdag na pagbati po. Neri, Raisa Aquino, Daina de Jesus, Emmanuel Alday Cruz, Delia Oliveria Malubag, Sam Hondolero from Church of Christ Campo Verde, Cherry Ballesteros from London, Edith Ancheta Grande. Oh, Apo, magandang gabi po, Madam. Jocelyn Bernabe Cruz, Dading Zelda, B-Boy LB, at Cynthia Pexon. Ito pa po, taga-Galas. Loida B. Heronaga. okay. Magpagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Sam. At syempre, dagdagan ko lang na nakita ko dito sa aking monitor si Brother Ben Ramos. Condolence, Brother Ben. Alam namin na kayo po ay nagdadalamhati. Tapos puso po kaming nakikiramay sa inyong pangungulila.
And also, hi po diyan mga kapatid. A message from Sister Dina o Dina de Jesus. Excited na po ba kayo? Kasi excited na rin akong mapakinggan ang ating mensahero sa gabing ito. Kaya wag na nating patagalin at ito po ipakikilala sa atin ni kapatid na Wendell Hernandez. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong tagapagsalita ay pinanganak sa Lubao, Pampanga noong January 6, 1952. Siya po ngayon ay 73 years old. Old sinabi pa yun. Siya po ay may dalawang anak, si Jonathan or JT Jan at si Sister Hannah Grace Maldupana. By the grace of God, brother, he is now in 48 years, full-time in the ministry. And by the year 2027, he will be celebrating his golden years in the ministry. And diamond years has he reached the age of 75. Siya po ngayon ay member ng CACD, Convention Action Coordinating Directorate, at siya rin po ay chairman ng CCMP, Californian Christian Mission to the Philippines. Siya rin po ang president ng STNE, Samahang Tagapagpalaganap ng Ebanghelyo ng mga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. At siya rin po ngayon ang president ng Manila Bible Seminary. He loves writing and he has written few books. Paghahambing, CGC Book 1 with Equiper Guide, Church Growth Manual, and 52 letters. He also loved singing and printing. Ang ating pong tagapagsalita ay walang iba, isa sa masipag at tapat na lingkod ng Diyos, walang iba, si Brother Mel Del Maldupana. Okay. Thank you, Brother Wendell. Magandang gabi po sa inyo lahat. For so long ay hindi po ako nakakapunta dito o nakakapagsalita sa ating panindigan sa sobrang busyness. And nagpapasalamat po ako na patuloy pa rin po ng ang ating panindigan ay on air pa rin. Ano? And we thank God for it kasi I've been a part of ang paninindigan for so long. At patuloy po na ating tangkilikin ito, panalangin at suportahan. Salamat din po sa Church of Christ sa Galas sa pagtanggap po ng ating paninindigan at ganyan din po ng support of course ng Cruzado Church. So nandito po mga kasama namin, binanggit ng mga pangalan kanina. Sila pong lagi nyong nakikita sa ating programa. But I have to thank God na si Brother Sam, Brother Ronald, and Brother Wendell are still working for God's glory sa pamagitan nito. At yung ating staff, si Othet at saka si Nino, thank you sa inyong patuloy na pagsuporta. May God bless you. Actually po yung kumanta kanina, nagbigay ng special number, ang Holy Spirit Church. Namimiss ko na nga po sila. Kasi I've been there for how many times? 4 times siguro sa Holy Spirit Church. And the message, gaya na sinabi ni Brother Ronald, is really very timely kasi alam mo, kailangan dumulog tayo sa Diyos sa kapanahon ito. Dahil sa panahon ito, mga kapatid, mga kaibigan, ayon nga po sa maraming mga teologo, tayo po'y nasa last day of the last days. Meaning to say, anytime po ay ang ating Panginoon ay muling darating. At ang mga sinyalis po nandiyan na lahat. Andiyan na po lahat, nararanasan na po natin lahat yan. Dahil sa climate change. At ang totoo po niyan ay yung init po ng planet Earth ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng climate change. Pabago-bago po, umiinit ang ating mundo. At ito po ang dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga pagbabago sa ating kapanahunan. Ang marami po sa atin din na talagang nakikinig sa balita. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga balita natin talaga naman, marami dyan, hindi na po nakaka-encourage, nakaka-inspire. Imagine mo, ang mga mapapanood mo pa, mga kalamidad, China is collapsing, Japan and Philippines sinking, strong earthquakes will occur anytime, Vietnam devastated by typhoon, war between Thailand and Cambodia, war between Russia and Ukraine, Israel against neighboring countries. Oh, marami pong bad news, mga kapatid ko.
Sobra-sobra pong bad news. Kaya iba sabi nila, ayoko nang makinig. Tapos ang nangyari pa sa gobyerno natin, nakakalungkot. Diba? Meron pang gustong mag-boxing sa mga government officials natin. Hindi po yun nakakatuwa. Hindi po yan magandang ehemplo ng mga leaders. At malungkot din sa mga local churches natin ang growth process. Kaya maraming mga tinatawag tayong mga hindi magagandang balita. Pero sa kabila po ng lahat na ito, lahat pong ito'y inihula na mangyayari. Ang good news is that after all these things, magkaroon po tayo ng eternal comfort because Jesus is coming very soon. Kaya wag po tayong patumpik-tumpik. Dapat patuloy tayong mag-aral, patuloy tayong maglingkod upang sa magagawang pagdating ni Jesus Christ ay hindi po magiging mahirap sa atin na sabihin na, well done, faithful, good and faithful servant. Nawa, marinig po nating lahat yon. Kaya sa paksang ito na ngayon po ay pinagkatiwala sa akin ng ating paninindigan, through of course ng ating mga kapatid, Brother Wendell, Brother Sam, and of course Brother Ronald, ay nagkapasalamat po ako. Ang paksa po natin, victorious through God's love in every trial. Ayan. So, lahat tayo may trial, ano. Salamat naman, kasi pag wala kang trial, parang hindi ka nabuhay, ano. Kasi yung mga wala nang pagsubok sa buhay, baka yun po ay ano na, malapit na yan. O baka hindi talaga buhay, ano. So pag-usapan natin yan, napaka-importante po ng paksa na ito. At ito po hinango, babasahin sa atin ni Brother Sam, sa aklat po ng Roma 8:35 hanggang 39. Kung meron po kayong Biblia at maging sa cellphone ninyo, sabayan po niyo kami sa pagbasa. Basahin ni Brother Sam. Pakinggan po natin ang sinasabi. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat. Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya sa pagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Amen. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos Amen. na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen, amen po. Napakaganda po ng mga talataan na yan. And isa lang po ang parang pinakikita sa atin dyan, that no one, nothing in this world can separate us of Christ's love. Napakalakas po, powerful ang love ng God sa atin. Hindi sapat ang anumang bagay sa digdig upang papagiwalayin tayo sa ating mga paglilingkod at pagsamba sa Kanya. So let's talk about the first part. Sabi dito, victory was already bestowed upon us the day of our baptism. Ano yung victory? Nag-start na yan eh. Nung tayo po'y tumanggap kay Kristo. Kayo po na tumanggap na, kinilala si Christ, pinahayag si Christ as your Lord and Savior, and you undergo Christian baptism, kayo po ay nagsimula ng maging matagumpay na tao sa daigdig na ito. Naganap na ang natatanging karanasan na ito, ang ibig sabihin po niyan ay namatay na tayo dahil sa kasalanan at ang isang patay nililibing. Diba? At nilibing tayo sapagkat patay na tayo sa kasalanan. Nung ilibing po tayo sa pamagitan ng bautismo, kalakip ni Kristo, and then tayo po ay muling lumabas sa tubig, umahon sa tubig, muling bagong buhay tayo, kalakip ni Kristo na muling nabuhay. That was the beginning of our victory. Iba na po yung Panginoon natin after baptism. Hindi na si Satanas. Hindi na yung hari o prinsipe ng kadiliman. It's no longer Satan, but God. Jesus Christ is now our new Lord.
Kaya doon po sa Colossians 2:12, ay nais natin basahin yung binanggit ko kanina para lalo pong maging matatag, matibay yung ating pinag-aaralan ngayon. Colossians 2:12. Pakinggan po natin ang sinasabi. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Napakaganda po, di ba? Na talagang tayo ay nilibing kalakip ni Kristo, nabuhay na maguli kalakip ni Kristo. Now we have new life. Now we have new beginning. A victorious beginning. Kaya pag litaw po natin sa tubig, tayo po'y bago ng nilalang. 2 Corinthians 5:17. At isang nilalang na matagumpay kasi hindi na po nag-ahari sa buhay natin ang kasalanan. Yan sinasabi nating victory in Jesus. Magsaya tayo sapagat after po ng baptism, ang ating mga pangalan ay nasulat na sa aklat ng buhay. Naku po yun, kayo lang po talagang tumanggap kay Kristo ng Christian baptism, ang pangalan po nila, yun lang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. At ito po dahil lang kung bakit we are so secured of God's love. Secured na secured tayo sa pagmamahal ng Diyos sapagkat tayo po'y tinanggap niya, niyakap niya. Hindi niya tayo tinanggihan. Tayo po'y binilang niya na kanyang mga anak sa daigdig na ito. Kaya pagka ganun po yun, parang sarap, secured ano. Kayo po bang nakikinig ngayon, secured kayo sa pagmamahal ng mga asawa nyo? Secured kayo sa pagmamahal ng mga anak nyo? Diba? Alam mo, kami ni Sir Bes, pag nakasakay kami sa aeroplano, kasi may edad na kami, no? Baga parang lagi kami magkahawak ang kamay. Kapag parang magic, pag nahawakan kami ng kamay, hindi ko na iniisip kung eroplano ba babagsak. Kung eroplano babagsak at hanggat magkahawak kami ng kamay ni Sister Bess, ang aking may bahay, parang tanggap na tanggap ko lahat. Kasi kasama ko siya. Kasi nagmamahalan kami. Sapagkat, kasi alam ko, mahal na mahal kami ng Diyos sa lahat ng ginagawa namin. So, secured na secured kami in God's love, of God's love, and secured in our love to each other. Kaya nga yung pagmamahal talaga, no? yung matatag na, matibay na pagmamahalan, lahat ng bagay ay possible at wala tayong dapat nakatakutan. Then victory continues. Hindi po ibig sabihin ng Kristiyano na tayo, therefore no more temptation, no more trials. Ito ang maling paniwala ng iba. Kala nila pag ikay naging Kristiyano, ay hindi ka na, wala ka ng problema. Wala ng kalungkutan, free from all temptation, sufferings, at kumbaga parang free ka sa lahat. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka magkakaroon tooth decay. Hindi ka na pupunta sa doktor, hindi ka mawawala ng pera. Walang pangakong ganyan. Wala kang babasa sa Biblia, once na naging Kristiyano ka, free ka na sa temptation, free ka na sa mga sufferings. No! Wala pong sinasabing ganyan. In fact, sinabi pa nga ng Panginoon, on the other hand, ang admonition ni Jesus Christ, nandun po sa 1:16-33, babasahin po sa atin. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Napakagandang talataan. Punong-puno ng pangako ng Diyos, di ba? Yes, makakaranas tayo ng lahat ng uri ng kapigatian. Gayunman ang pangako ng Panginoon ay punong-puno ng pagtatagumpay. Kaya kayo po ngayon nanonood ng ating paninindigan, for sure, kayo, may dala-dala kayong mga iba't ibang klase na nasa balikat ninyo. At ang sabi ng Panginoon, carry your cross. Luke 9:23. Carry your cross. Sapagkat lahat po tayo may krus na atin pong pinapasan. At ang mga krus na yan, ang siyang nagdadala sa atin, sa ating Panginoon, upang lalo tayong bigyan niya ng lakas ng loob, upang daigin natin lahat, mapagtagumpay natin lahat ng ating mga dinadala sa ating buhay. Kaya nga po dito sabi niya, ang Panginoon talaga, nadaig na niya lahat. Jesus Christ is a conqueror. He's a conqueror. And therefore, those who follow Him are more than conqueror. Bakit? Kasi yung ating Commander-in-Chief, Jesus Christ,
Aba, napagtagumpay na niya lahat. Hindi siya natalo ni Satanas. Hindi siya natalo ng kamatayan. Hindi siya natalo ng kasalanan. Lahat pinagtagumpay. Yung tinatawag po nating paglilibing sa Kanya, hindi kaya ng lupa na hawakan si Christ. Because on the third day, Jesus rose from the dead. Jesus is our conqueror and we are more than conqueror kasi pinagtagumpay na po ni Christ yung atin pong dinadaanan. Yun pong ibig sabihin noon. Di ba tayo matatakot sa lahat ng nakaharap sa atin eh? Lahat ng yan, pinagdaanan ni Christ, pinagtagumpayan niya. At ang pangako niya, kasama natin siya. That's the most important thing. Di ba? Sa dilim, kasama natin siya. Sa liwanag, kasama natin siya. He promised that He will always be with us. He's a conqueror because Jesus is bigger than all problems and calamities sa ating pong mga buhay. Bigger. Ibig sabihin po niyan, ay walang problema sa daigdig, walang kahirapan sa daigdig na mas lalaki kay Jesus Christ. Kahit pag samasamahin mo pa lahat ng problema sa buong daigdig, Christ is still bigger than all these things. So there's nothing to worry, there's nothing to fear because we have a very big God. Ayun po sasabi sa atin. Kaya nga, ang sabi ron there is really victory in Jesus. May kanta po doon, part of it, gusto kong banggitin lang, maaaring kantahin ko ng konti, pasensya na ka sa boses ko. No? Sabi doon na ganito, Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and brought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He flung me to victory beneath the cleansing flood. Praise God for that. Ang ganda po ng mensahe ito, biblical message. Diba? There's victory in Jesus, and for all those who follow Jesus, nasa atin na po yung victory. Hindi pa tayo lumalaban. Tapos na yung laban. Kasi tinapos na ni Christ ang laban na yan. At lahat po tayong sumusunod sa Kanya, we are more than conquerors. Yes, victory remains because God's love remains. Bakit nananatili po ang tagumpay natin? Sapagkat nananatili ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maraming mong tao ngayon, kahit mananampalatayang Kristiyano na minsan po o kadalasan, naramdaman nilang pinabayaan sila o kinalimutan na sila ng ating Panginoon. Naranasan na po ninyo yan. Sa bigat ng problema nyo, sabi, God, nasan ka po, God? God, nalimutan mo na ako. God, nakikinig po ba kayo sa akin? Maraming sa panahon natin ito, na sobrang dami po ng kahirapan ng buhay. Marami po nagtatanong, Panginoon, totoo ka ba? Panginoon, kailan mo ko tutulungan? Panginoon, buhay ka ba? Diba? So, doon po, mga kapatid, kayong nanonood ngayon sa programang ito ng panindigan, kung nakakaranas po kayo ng hopeless na situation ng buhay, feeling that God has forsaken you, yan po ang mga sinasabi ng kaaway. Oo, sinasabi ni Satanas, binubulungan tayo, huwag ka nang tumawag sa Diyos, walang Diyos. Huwag ka nang umasa sa Diyos, nalimutan ka na niya. Yan ang mga pamamaraan ng dyablo upang ibagsak po tayo. Pero hindi po totoo yan. Sapagkat nakalagay po, nakasulat sa Bible natin, sa Psalm 136 verse 26, sabi doon, Give thanks to the God of heaven, for His steadfast love endures forever. Yung nananatiling pagmamahal ng Diyos, ito po'y hindi kailanman kumukupas. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. At ang pagmamahal na yan, ay dapat po nating apanangnan at yakapin. At ang binanggit po sa atin, His love remains steadfast and unconditional. Ang sabi po sa Hebreo 13:5, pakinggan natin ang matinding salita na to. Huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yakapin natin yon, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hanggat yumayakap ka sa mga pangako ng Diyos, hanggat nagsusumikap kang magtapat sa Kanya,
hindi kanya kailanman pababayaan. Yan ang pangako niya. Nandyan lang ang Panginoon. At kailanman ay hindi po siya nagbaliwala sa kanya ay tumatawag. May time lang po we have to wait for God. Huwag tayong magmamadali. Kasi ang Diyos natin may sariling panahon ng pagsaklolo sa atin. So lahat ng bagay sa lupa may solusyon. And the solution, God is the solution. Nasa kanyang kamay lahat ng solusyon. No? Wala po sa tao ang solusyon. Nasa kamay ng Diyos lahat ng solusyon. And therefore, dapat magtiwala tayo sa ating buhay na Diyos at mapagmahal na Diyos. Tayo mga tao, may kanya-kanyang practice na mga uri ng pag-ibig. Di ba? Nariyan po yung statement ng iba, I love you because. Mahal kita dahil. Iba nagmamahal dahil. O mahal kita dahil maganda ka. Pag di ka na maganda, wala na akong pagmamahal sa iyo. Number 2, I love you when. Mahal kita kapag ka nagkikare ka sa akin. Nagbibigay ka sa akin. Mahal pa rin kita. Number 3, I love you if. Mamahalin kita kapag o kung susunod ka sa gusto ko. Pag di ka na sumusunod, kalimutan mo na ang aking pagmamahal. Lahat ng pagmamahal na ito, conditional. Mababaw na pagmamahal ito. Naku po yun. Pero ang pagmamahal ng Diyos, iba po sa lahat. God's love is unconditional. Kumbaga sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin, I love you in spite of. Sa kabila ng lahat, mahal kita. Kahit magkamali ka, mahal kita. Kahit di ka sumunod sa akin, mahal kita. Wala kang gagawing maganda para mabawasan ang pagmamahal ko. Wala kang gagawing pangit upang ang pagmamahal ko'y madagdagan sa iyo o mabawasan sa iyo. God's love is consistent. We can embrace God's love. We can trust God with His love. Hindi pagmamahal ng tao ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng tao, kumukupas. Ang pagmamahal ng tao, hindi ka sigurado. Ang pagmamahal ng tao ay pansamantala. But the love of God is eternal, permanent. So we are so secured with God's love. Di ba? Kaya magpasalamat tayo. Meron tayong Diyos na napakabuti. God's love is unchangeable. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya po sa atin mula noon hanggang sa panahon ito. His constant love overcomes all things. Ang sabi dito sa binasa po natin kanina, nothing can separate us from the love of God. Walang kapangyarihan sa daigdig na ito na maaaring sumababaw o nasa ibabaw ng pag-ibig ng Diyos. No, sufferings can hinder us in worshiping and serving God. But with God, with our God, everything will be possible for us. Alam niyo, nung araw, kayo nagbasa na ng church history, nung araw, ang mga first Christians, sa panahon ng mga pagan emperors, pinapatay. Kay panahon ni Neron, sinusunog yan sa garden ni Neron. At kapag sinusunog yan, ang sabi ni Neron, let your light so shine before men. Sarcastic pa ang dating. At ang mga pagan emperor, hindi sila makapaniwala. Ang mga raming Kristiyano one time sa history, sila po'y dinadala doon sa arena upang ipakain sa mga hayop. Pero habang sila'y papunta doon sa arena, kumakanta sila. They still praise God. They choose to praise God in spite of. Sapagkat nandun ang pagtitiwala nila ng Panginoon ay nandoon, hindi sila pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nga kumakanta pa rin sila. Umaawit pa rin sila ng papuri sapagkat alam nila na walang bagay sa daigdig ito ang papatay sa kanilang pananampalataya at ang buong nilang tiwala ay nasa tapat na Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. Matindi po yung kwento sa life story ni Juan Crisostomo or si John Chrysostom, isang Christian martyr ng mga 3rd century. Nang siya dakpin at tinakot siya, ang sabi ng mga dumakip sa kanya, kung di mo ikakaila si Kristo, kukumpiskahin namin lahat ng ari-arian mo. Mayaman po siya. Alam mo sabi ni Juan Crisostomo? Sabi niya, kunin niyo na lahat ang kayamanan ko. Sapagkat lahat ng kayamanan na yan ay panlupa. Ang kayamanan ko ay sa langit. Nabigla po yung mga nagte-threat sa kanya. Pangalaw po, sinabi sa kanya, kapag hindi mo kinalaila si Kristo, ilalayo ka namin sa iyong pamilya, kaibigan at kamag-anak.
Ang sagot ni Juan Crisostomo, ilayo niyo silang lahat sa akin because I have one faithful friend and his name is Jesus. Hindi siya lalayo sa akin. And third, sabi sa kanya, kung di mo ikakaila si Kristo, ay mapipilitan kaming tapusin na ang iyong buhay. Sumagot si Juan Crisostomo at ang sabi niya, papatayin niyo ako. Ngunit hindi niyo mapapatay ang aking pananampalataya at ang aking kaluluwa na inianda ng Diyos sa aking kaluluwa ang walang hanggang buhay. Hindi dito ang tahanan ko, ang tahanan ko ay sa langit. Nawa maging ganong katatag ang ating mga pinaninindigan. Ganong katatag ang ating pag-asa. Walang bagay sa daigdig na ito, walang threat sa daigdig na ito na pwedeng magbigay sa atin ng takot sapagkat nasa atin ang ating Panginoon. Ang tinurang talata ni Juan Crisostomo ay nagbibigay lakas at pag-asa sa kanya. Ito po ay nakasulat sa Mateo 10:28. Napaganda po nito. Basahin po natin at pakinggan. Pakinggan po natin yung sinasabi sa Mateo 10:28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Di ba napaka-enlightening yan? Takot tayo sa lindol. Baka mamatay tayo sa lindol. Takot tayo sa bagyo, takot tayo sa digmaan, takot tayo sa maraming bagay. Pero sabi ng Panginoon, ba't nyo kinatatakutan yan? Lahat ng yan, papatayin lang ang katawan nyong pisikal. Isa lang ang dapat nating katakutan sa buhay nito. And that is our living God. Siya lang, wala nang iba. Sapagkat kapag siya ang ating kinatakutan sa banal na pagkatakot sa Kanya, ay magkakaroon po tayo ng isang buhay na mapayapa. Isang buhay na punong-puno ng kabanalan. Isang buhay na nahanda sa buhay na walang hanggan na pinangako niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga kapag namatay tayo sa anumang kalamidad sa daigdig na ito, well, ang sabi ng Panginoon, ang papatayin lang nila, physical body. But my redeeming love will save you. Yung aking manunubos na pagmamahal ay ililigtas kayo. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa na tumitiwala sa Kanya. Tunay na ang maturity ng panampalataya ay ang pagtitiwalang ang pag-ibig ng Diyos ang magiging kakbay natin upang lampasan lahat. Kamatayan man o mang bagay sa daigdig na ito. Kaya nga po kapag po kayo ay natatakot, magandang usalin nyo at sabihin, I have God with me. Nasa akin ang Diyos. Wala akong dapat katakutan sa daigdig na to. Minsan meron siyang matandang babae, mananampalataya, ay nagkaroon ng malakas na earthquake. Sila'y nasa malaking building. Yung matandang babae, nakaupo lang, nakapikit, habang gumagalaw ang building, nagsisigawan ng marami. After nang kumalma na, nilapitan siya ng ilang mga naroon at sabi sa kanya, Lola, hindi ba kayo natatakot sa lindol? Di ba kayo natatakot mamatay? Alam mo sagot niya? Why would I fear? Ba't ako matatakot? Sapagkat ang Diyos ko, kaya niyang yanigin ang daigdig. My God can shake the world. It is my God who shake the earth. He's so powerful. Anong dapat kong katakutan? Napakamakapangyari ng aking Diyos. Siya nagpagalaw ng lahat ng bagay. Di ba? So there is no fear in love. But perfect love drives out fear. 1 John 4:18. Ibig sabihin po niyan, paglubos ng sakdalang pag-ibig natin sa Diyos, aalisin niya lahat ng takot sa ating buhay. Sapagkat alam nating lahat na everything is under God's control and therefore there is nothing to fear. If you believe God is in control of everything, then there's nothing to fear, nothing to worry. Sapagkat ang ating Diyos, ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan, ay hindi po may tutulad sa anumang bagay sa daigdig nito. Kaya hindi natin katatakutan ang anumang bagay. Wika ng teksto natin, payag ni Pablo, ni kamatayan, buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamanuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, ay hindi makipag-iwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Tunay
na lahat ng kinatatakutang bagay na mangyayari at mangyayari pa ay kinatatakutan lang po yan ng mga di mananampalataya. Kayo po na nananampalataya, kayo po nagbabasa ng Biblia, kayo po na sumasamba sa totoong Diyos, hindi po kayo dapat kasama doon sa mga natatakot sa lahat ng mga nangyayari sa daigdig na ito o nangyayari sa inyong buhay. Because you are a believer of God and God is a loving God. Unbreakable bond ang tinatawag natin between us and Christ. Walang pwedeng sumira, walang pwedeng pumutol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Wala po kahit ano pang bagay sa daigdig. That nothing in this world can separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. This is our topic at nawa po patuloy tayong maging victorious sa ating mga buhay. God bless po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat Brother Mel sa inyong inihanda para sa amin bilang paalala para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Amen. Kasi wala namang sa atin nang hindi nakakaranas ng pagsubok Yes. at problema. Ang paalala ng ating pinag-usapan at ating narinig ang Panginoong pagmamahal ay hindi nagbabago. Yes. Sabi nga, narinig natin kanina, ang pagmamahal ng tao ay kumukupas, Yes. pansamantala lamang. Kaya tandaan natin, anuman ang ating kondisyon sa mga panahong ito, kung tayo man ay haharap sa mga pagsubok at nakaharap na sa mga pagsubok, Yes. kanina yung kanta, dumudulog. Idulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga hinaing problema, kailangan, sapagkat hindi talaga nagbabago Amen. ang ating Panginoon. So maraming salamat po, Brother Mel, Yes, sa praise isang God. napakagandang mensahe. Meanwhile, sinabi natin sa inyo na kayo po ay makibahagi at maglagay kayo ng comment. No? Kaya ito po yung ating babasahin. At Brother Mel, Yes. kung inyong pasisinayaan ay atin po itong tugunin. Ano? Amen. Meron lang Sige. nagsabi dito na hindi na natin babanggitin ang kanyang pangalan. Ang sinabi niya, ask ko lang po, nung nabaptize na po tayo, dapat po ay nabubuhay tayo na may victorious na buhay. Yes. Yung mga kapighatian na binabanggit na nararanasan ng isang Christian, minsan ay hindi niya makayanan. Paano po makakatulong ang church? At anong advice po ang maibibigay ninyo sa mga taong nakakaranas nito? Anong advice ang manggaling sa church upang ma-discern nila ang mga Christian na nanghihina? Okay. So maganda po tan, very general po, pero sasagutin po natin. Yung pong unang statement, marahil po atin pong itutuwid ng konti, sapagkat lahat ng kahirapan sa daigdig na pinapaintulot ng Diyos, kaya po natin. Okay? Nakalagay po sa unang Korinto, kabanatang 10, ang talatan po ay 13. Bakit, brother, pakitin mo nga, brother Sam, para makita lang natin. Bago po natin dagdag yung sagot natin. Ang akin lang pong sinasabi ngayon, wala po siyang ipapaintulot na hindi natin kaya. Kay tukso, kay pagsubok, kaya niya po pinahintulot kasi alam niyang kaya po natin. Okay? Unang Korinto, Unang Korinto 10:13. G-stress. Okay. Hanggang po natin ha, kung meron kayong Biblia po, hawak ngayon, tinan po ninyo, yung talataan po natin ha. Okay. Para po, ang Biblia po ang unang sasagot. Okay. 10:13. 10:13. Yan. 13. 10:13. Pakinggan po natin na sinasabi, wala pang pagsubok Yan. na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Yes. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas Ganda, no? upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen. Amen. Diba? So, ibig sabihin, kaya mo, may solusyon. At ang Diyos nandyan upang bigyan kayo ng lakas para masolve mo yung problem mo.
at kahirapang nararanasan. Ngayon, maganda rin yung pangalawang bahagi, ano ang dapat na maging tungkulin ng church sa mga nangangailangan. Dapat ang church, sa kanya pong mga planning, ay dapat meron din po siyang tinatawag nating benevolence o charity na dapat ito po ay nilalaan sa mga kapatid natin, kasama ng kalamidad doon, lalo may maraming calamities. Dapat ang church po ay meron siyang nilalaan na certain amount kapag itong mga kapatid ito nag-ibang bahay nila. Ano po yung unang-unang na budget na pinagtibay ng mga opisyalis na pwedeng ibigay agad doon. Di ba? And then yung pangalawang bahagi, ano naman po ang bahagi ng buong iglesia upang matugunan ang pangailangan ng mga kapatid nating nahirapan. Yung iba po, nagkakaroon sila ng mga special offering sa church. Although sa krusada po, mula sa pool, hindi po namin naging practice yun. Pero pwede pong mga member na panawagan kung sino man pong gusto magbigay. Kasi si kapatid na ganito, nawasak ang bahay nila, kapatid natin yan. At ang sabi ng Biblia sa unang Korinto, kabanatang 12, ay lumilitaw na tayo po ay isang katawan. Ang sakit ng kalingkingan, kumbaga damdam ng buong katawan. Kapag kapatid mo nahirapan, wala ka naramdaman. Sa kapatid mong nahirapan, baka hindi ka nakadugsong sa katawan. Kaya ang iglesia ay isang fitly together, sabi nga tayo po'y talagang magkakasama. No? At kapag isa'y nasaktan, masasaktan tayo. Kapag isa'y nangailangan, dapat tumutugon ang buong katawan. At sa ganon, ay magkakaroon po ng kaginhawaan at maramdaman ng mga nangangailangan kapatid na concern ng church. Lalo po nilang maunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng katawan ni Kristo na nagmamahal sa kanila. Amen. Okay, napakaganda ng katugunan ni kapatid na Mel. Nawa ay nasatisfy natin yung nagtanong. At talaga namang nangyayari ito totoong nangyayari. Kapag Yes. nagkakaroon tayo ng problema o suliranin o pagsubok, minsan o madalas nasusolve ito. Yes. Dahil ang sabi nga ng ating binasa, walang suliranin na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kayang sulbin at dalhin. Yes. Kaya nga, balik ulit tayo doon sa kanta. Idulog natin Idulog sa mo. Panginoon. Dumudulog. Kasi yun nga ang sinasabi sa ating mensahe na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pabago-bago. Tapat Amen. siya at ito'y eternal. Yeah. May gusto ko dagdag lang, Sige Brother po. Ronald. Kasi yung message ko kanina, talagang, real life. Yung panahon natin ngayon. Talagang damaging ang maraming bagay sa digdig. Pati mga membro natin sa church, alam mo, may kanya-kanyang problem yan. Kaya ako po, ang aking pong prinsipyo sa aking buhay bilang tagapangaral ay ganito. Kailangan mag-ingat ako sa pagsasalita sa bawat kapatid o sinumang taong kaharap ko. Baka may problema siyang mabigat. Pagkatapos nagsalita pa ako ng hindi maganda, nakadagdag pa ako sa problema niya. Sana tayo, maging maingat tayo sa mga salita natin. Sana very encouraging ang salita natin. Kasi baka makausap natin para wala ng pag-asa. Tapos nakausap pa tayo. Na tayo naman kung magsalita, parang bara-bara, walang kakwenta-kwenta sinasabi natin. Parang di tayo mananampalataya kung magsalita. Kawawa naman yung nakakausap natin. Baka lalo niya maramdaman na hindi ako talaga kabilang sa pamilya ng church na to. I would rather go to sa church wherein I feel like a part of that body. Ako po Napakaganda. yan. Di ba? Yan Oo po. Totoo po yan. Kaya dapat talaga bawat isa sa atin bilang leader Yes. ay mag-iingat. Yes. Hindi yung bara-bara lang, parang boxing. Yeah, right. Tama. Brother Mel, bigyan ko lang ng daan itong nagtanong kanina. Yes, no? brother. Okay. Ang sabi niya, Amen, Brother Mel. Amen. Quote and quote, perfect love drives away all fears. Yes. That one praise I will remember. I remember. Sabi niya nung nagtanong. Ito pa po. Ano lang, parang dagdag lang niya, no? Remember, mga kapatid, once you are in Christ, you are forever loved. Yeah. Amen. Though the world may hate us, and even those within the household of faith may turn against us. Yes. Yet, the love of God remains steadfast and
unchanging. Ganda po. Aba po Ganda yun. ng ating mga Napakaganda po. nag-comment, no? Sige, Brother Wendell, baka Opo. may sasabihin ka. Kasi meron pa ako sasabihin eh. Ito po. Ikaw muna. Sabi po ni Pastor Manny Grencio. Si Manny. Salamat po Brother Mel sa napakaganda ng message. Thank you sa paninindigan. God bless us all. Salamat Yes, din po. Yeah. From Bicol yun. Apo, Manny. Bicol po. Manny. Okay, another one. This is only a comment, no? Sabi ng ating kapatid, Brother Mel, kahit daw na ipangaral na sa mga kapatid ang mga bagay na ito, nang paulit-ulit, lalo pang nakakaranas daw tayo sa ating pananampalataya at huwag daw tayong magsawa, lalo pa nating maging matibay, lalo pa nating pinapakinabang ang makinig Yes. ang ating paninindigan Amen. bilang mga Kristiyano na nakasulat na ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Ang Amen. sarap naman ng kanyang Ganda, no? quotation, ng Napakaganda. kanyang comment. Very Salamat inspiring. po, kapatid na Samarista na lang tatawagin ko yung okay. surname na lang, no? Kasi From ang haba Pila. ng From pangalan. Pila yan, sa Marista. Opo. Okay, maaring kilala to ni Brother Mel. Oo. Thank you po sa inyong lahat Salamat po na nakikinig. sa magagandang Kung response. meron pa kayong Reaction. yes, Brother Mel, na ihabol, willing naman po namin itong tugunin, basahin, at pakinggan. So, meron pa? Ito po, sabi po ni Sister Elizabeth Gelasio Paraiso. Praise sabi. God. Thanks, Brother Mel, for the meaningful message. We have to overcome our fear, knowing God is always with us. Yes. God bless everyone watching AAP and the brethren behind this broadcast. Maraming salamat po. Praise God. Praise Brother God Wendell? po. Ito pa, isa rin po, sabi po ni Sister Priscilla Duque Ramos. Thank you po Brother Mel for the lively, inspiring, meaningful message. God bless you, your ministries, and your family. Wala. Okay, isa pa raw, Brother Sam. Meron Ito ka po, na. Baka from, makikita natin yan. from Dubai. Actually, taga-Taytay po siya, pero nasa Nasa Dubai Dubai. na po. Siya na po ang tatay ng Dubai. Oh. Maraming salamat po. Si Donald Cruz po. Si Donald. Maraming MBS salamat po, Brothers. Brother Mel, sa napakagandang paalaala po sa lahat ng mananampalataya. Kaya, Patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon Diyos. God bless. Malapit na po ang second year anniversary ng Church of Christ Dubai sa last week po ng August. Happy anniversary. Happy anniversary. Kumusta po kayong lahat dyan? Dubai. God Malaking bless. church na yan. Dubai. Yeah. Thank you for... Brother Donald. Oo. Brother Mel, meron kayong nasabihin? Yeah, meron lang, kasi yung 1 Corinthians 10:13 kanina, binasa natin, part of it nakalagay doon, na hindi talaga ipapahintulot ng Diyos yung problema, kundi natin kaya. At kanina meron nag-comment na nung maging Kristiyano tayo, hindi natatapos, lumalaki pa nga kumisan ng problema. Opo. Kasi pagka yung problema lumalaki, isa lamang ang kahulugan yan. Ang ating panampalataya ay lumalago na. Kapag lumalaki ang problema, yung ating faith, malaki na rin. Kasi hindi pa intulot ng Diyos yung malaking problema na hindi kakayanin. Kaya kapag malaking problem mo, isa sa nga sinabi doon sa 1 Corinthians 10:13, ibig sabihin yung kaya mo, malaki yung faith mo na, kaya yung problema ay malaki na pinahintulot ng Diyos. Ito hindi para sirain ka, hindi para ibagsak ka, kundi para lalong palaguin ka at lalo kang lumapit at magtiwala sa ating Diyos. Yun po yun. Kaya huwag tayong matakot sa malalaking problema. Kasama natin ang Panginoon. Yan po ay katunayan, marka na tayo po'y lumalago sa ating pananampalataya. Okay, napakaganda po ng ating pinag-uusapan at Yeah. pinag-aralan. Pero ang mabigat na tumanim sa isip ko ngayon yung problema ay hindi ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi natin kaya. Yes. Okay. Brother Wendell, meron kayong nais na sabihin? Wala na. Siguro ibatiin na lang po yung iba nating Sige mga Right. nanonood. Ano po? Si Brother Enrico de Ocampo, si Brother Robert Benitez, Sister Linda Miguel, si Sister Elena Ko, dito po sa Malaysia, sobrang init, sabi Wow. niya. Si Itay Samonte, Brother Mertud, Sister Janet Merencilia,
Prony Garcia Di Guzman, si Nonoy. Si Alod Jude Sotare. Manny Grencio, Raquel Gogora Gonzales, si Aba Harabe Di Maala, Elizabeth Hilasio Paraiso, si Claire Paredes, Edith Gloria, Natalia Pardon Barba, Bataan yan. Melvin Pabian, parang bataan nga po. Melvin. Sibilia De Belia, Jonathan Almariego, Jennifer Almariego Galapon, si Elizabeth Bello Alisdan from Church of Christ Ilocos. Wow. Si Carmelita Cervantes Alba, Church of Christ Alalasin, The Family of God. Biko. At si Brother Rolando Guillermo. Yun po. Yeah. Okay? Salamat sa Siyempre, bibigyan na rin natin ng pagbati yung mga iba nating mga kapatid na talagang hindi umaalis sa ating programa, no? Since the start, at kahit tayo ay muling mag-cover, ay nariyan po sila. Katulad ni kapatid na Delia Oliveria Malubag. Good evening po. Samuel Hondelero, Alod Sutare. Ang dami talagang nanonood kasi po talaga namang pinagpala tayo at pinagpala ang programang ito sapagkat marami ang naaabot natin worldwide. And also si kapatid na David Paul, ang screen name lang naman niya. Si Brother Pemio. David Paul lang no? Pero natanong ko siya, bakit David Paul? Eh, di ba ikaw si Willie Si Brother Eugene? Willie yan. Good evening to, Brother Ay, Willie. Willie. Nanay Epang. Oo, Nanay Nanay Pang Eupemio. Yun nga, si kapatid na B-Boy LB, Emanuela Alday Cruz, Yoli Matutino, at syempre si Rizalina Palad, yung ating Palad, yeah. regular Church. watchers, kahit anong program, talagang makikita natin yan. Kahit hindi lang panindigan, nanonood din siya. Kapatid na Jerome Fernandez Kayabyab, no? Malayo ito, from I think somewhere in the province. Ano po yan? Cavite po yan. Okay? At si Jennifer Elan. At syempre, si kapatid na Glads Pakaige. Si Des. Samuel Riblesa, Jeremy Estipona, at Janet Pagulong, Ellen Bautista, at Emil Tiation, I'm Tiation. sorry, no? At Si ito Brother nga, Emil Tiation. ang Itay Samonte and Janet Merencilla, at si kapatid na Wang, si Noah Corpus. Si Noah. Nagninekro sila ngayon, no? Dapat Ayan, kasama ayan. natin siya. Right. Okay, mga kapatid, Brother Sam, meron ka bang idadagdag o nais batiin o announcement? Yung pong nasabi ko na po, binabati ko po ang Church of Christ ng Galas sa alang 60th Oo nga. successful anniversary Talagang kahapon. nakakagulat ang galas. Galas no? Church. Kagilagi-lalas, sabi kahapon no? Kagilagi-lalas. Ang galas. No? Congratulations sa mga kapatid natin Church of sa Christ, dako Galas. ng Galas for your 60th founding Senior na anniversary. siya. Senior na ang Church of Ang Christ. Galas. Talaga. Purihin ang Diyos at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Also, I'd like to greet Rick Dagatan. All trials leads to victory in Amen. Christ. Yes. Chris Nugid Julian. Gina Bendanya. Itong si Gina Bendanya is from Israel. No? Taga Batangas po ito. Ikinasal niyo Yeah. ninyo ito, Brother Melano. I think nandun tayo ng mga panahon. Yeah. And syempre, maraming salamat kay Brother Wendell, kay Brother Sam, sa ating tech, sa Galas, at kay Thank you Brother very Wen. much. No? Kung wala na kayong nais na idagdag, o kung meron kayong nais na announcement, Brother Sam, huwag Brother- kayong pag-uulat. Brother Mel. Ako eh. Yes. Brother Mel, nagtatanong po si Brother Rico Dagatan na 100 year na po ang MBS next year. Yes. Kung meron na daw po bang date? Ang Next celebration. year, nasa pag-aaral pa po namin yon to be a big celebration. And i-announce po namin later yon. Yung 100 years ng foundation ng Manila Bible Seminary, that will be next year na po yun. I-announce po namin. Inform namin lahat. Okay, thank you very much. Brother Wendell? Ito, isa po sabi pa ni Brother Donald Cruz, ang mga problemang dumarating sa ating buhay ay ginagamit po ng Diyos upang mapalawig at mapatibay pa ang nangusto ang ating pananampalataya Tama yan.
at pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos Amen. na siyang tunay na nagbibigay ng solusyon sa mga ito. Yes. Okay? Yes, God. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay nais lang nating batiin ng happy birthday. Ito po ang ating kapatid na si Sister Erlinda Hernandez. No? Happy birthday po. Happy Erlinda. birthday. 83. She's 83 years 88 old. years No? old. Hernandez. It's your surname also, Hernandez. How are you related, Sister Erlinda? No? Anyway, God bless po. God bless buhay ninyo na God pinagkakaloob bless sa po. atin ng Panginoon. More birthdays to come. Siyempre, kung may birthday, meron naman pong malungkot na balita. Ang ating panindigan ay taos-puso pong nakikiramay sa pamilya ng ating kapatid na diakono sa dako ng Posada, Brother Ben Ramos, sa pagkawala ng kanyang mahal at butihing ina. No? Nakikiramay po kami at pagpaumanhin, Brother Ben, hindi na nakarating. But talaga pong nalulungkot din po ang ating panindigan family. And also, yung pamangkin ni Sister Becky Canlas, no? Yeah. Japet Buan Garcia Yeah. ay kinuha na rin po at nasa piling na ng ating Panginoon. Yeah. Ang family po ng ating panindigan ay nakikiramay po, nakikidalamhati sa pagkawala. Karami po kami, Sister Becky. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. At for further announcement, makakaasa kayo na ito po ay aming ipapabatid sa inyo. Brother Wendell? Wala na po. Brother Sam? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtugaygay sa ating programa ng Churches of Christ in the Philippines sa pagkataguyod ng Church of Christ dito po sa Galas. Okay. Amen. Sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan ang mga kapatid natin na talagang sumusuporta at tumutulong sa ang ating paninindigan. Nais kong pasalamatan ang ating kapatid na Nestor Pascual. Akin pong kumpare na umalis na po at siya po ay nasa Australia na. At syempre ang ating kapatid na Rodrigo and Norma Magyawi. Sila po ay nasa San Diego, California. Sila po ay talagang sumusuporta sa atin. Mabuhay po kayo at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. And also, I would like to thank Brother Gani Umali and his family na alam naman natin na si Kapitan ay dating chairman. Mahal na mahal nyo ang ating panindigan, no, Brother Mel? right. At kapag kinausap ko nga siya, talagang, All support. yes, God bless, God bless. Sabihin niya, good job. Ingat po kayo. I think nawa ay nasa mabuti na kayong kalagayan kasi I Kaso. heard that parang may medyo parang kakaso sila Kaso. mag-asawa, no? Opo. Isasama po natin sa panalangin Yes. ang inyong kalusugan. God bless po. Brother Sam? Ito nililista ko po yung mga prayer requests. Okay. So, Salamat po kay Brother Mel. Salamat Thank you sa rin po buhay sa niya pag-imbita. na And I was also blessed. itinilaga ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Yes. Maraming mga church na kanyang pinupuntahan. Talagang kahit sabi natin ay nagkakaedad na ay talagang sabi nga ni Brother Mel yung buhay niya talaga ay nilaan niya sa paglilingkod sa Panginoon. Yes. So maraming salamat po sa buhay niyo at sa inyong pamilya, Brother Mel. Amen po. Thank you po. thank you, Brother Mel. Thank you also to the officers and leaders of Church of Christ here in Galas. Galas. Mabuhay po kayo at congratulations. So sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos. Lalapit tayo sa pamamagitan ng isang panalangin. Panalangin na humiling upang tayo po ay patuloy na ingatan at gabayan. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagpupuri, ang pagsamba sa iyong dakilang pangalan sapagkat Yes. ikaw ang aming Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Una sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa buhay at kalakasan. Maraming salamat sa mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa fellowship na
kung saan kami po ay laging nagkikita-kita dito sa ministeryo ng ating paninindigan na inyong sinimulan. Yes. Salamat po sa presensya ng bawat isa na nawa, Panginoon, sa aming fellowship na ito, sa aming pagpapahayag, sa pagpapaalala ng inyong banal na salita, ay naging kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan Yes, Lord. at naging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Yes. Maraming salamat sa anak mo na kapatid namin na ginamit mo Yes, Lord. upang kami po ay pakainin ng spiritual na salita para sa ikakatibay ng aming pananampalataya Yes. at Lord. maging pamantayan namin sa aming araw-araw na pakikisalamuha sa sanlibutan dito. Salamat po sa buhay ng mga leaders dito sa dako ng Galas Church Yes. of Christ. Salamat sa bawat isa sapagkat sa kanilang cooperation, sa kanilang tulong ay nakakapagsasayin papawid kami ng salita mo na siyang nagiging pagpapala sa buong mundo na nagmamahal at nangangailangan ng inyong paalala sa pamamagitan ng mensahe ng aming iniimbitang mensahero. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang programang ito. Yes. Bigyan ng mabuting kalusugan ang mga tao na nasa likod na nagmamahal sa programang ito. Maging ang mga workers po, programang ito, amin pong patuloy na inilalapit, idalangin ang lahat ng aming mga pangangailangan na ayon sa iyong banal na kalooban Yes. Yes. ay amin pong makamtan kapagkat batid naman ang bawat isa at alam namin, Panginoon, na marami pa kaming mga kailangan at alam naman namin ang programa mo na hindi na inyong sinimulan ay hindi ninyo babawiin at ito'y magpapatuloy ayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin. Salamat sa mga tumutulong. Yes. Sa mga sandaling ito, idinadalangin namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo nang pagalingin ang aming kapatid na Gani at Rose Umali. Gayun din ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Batid namin, batid mo ang kanilang pagsusumamo at panalangin sa inyo. Yes. Pagkat ikaw ay omniscient, alam mo lahat ng bagay, alam mo kung sino yung tumatawag, ipagkaloob mo sa kanila ang kahilingan ayon sa iyong banal na Yes, kalooban. Lord. Nagpapasalamat kami sa dagdag na kaarawan ng aming kapatid na Erlinda Hernandez. Yes. Gayunpaman, kami po ay nalulungkot sapagkat may mga kapatid kami na pumanaw at alam naman namin, Panginoon, no questions asked because sabi nga sa Deuteronomy 20:29, kayo lamang nakaalam ng lahat ng bagay. I-comfort mo po sila ng inyong banal na espiritu ang kanilang mga mahal sa buhay sa kawalan ng kanilang mga anak at magulang na pumanaw. Bago kami maghiwa-hiwalay, hinihiling namin ang pag-iingat ng inyong banal na Amen. espiritu kung paano kami ay inyong iningatan. Sa pagpunta dito ay ganun din naman ang aming hinihiling upang kami makarating sa aming mga tahanan at muling makapaglingkod pagbalik sa inyong banal na pangalan. Ito po ang aming hiling, dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Sa tulong at gabay ng Espiritu. Amen. Amen. Okay? Okay. Yes, God. Hey, sabi nga, kami po ay pansamantalang magpapaalam at mga kapatid, hanggang sa muli. Good night and God bless. Sumainyo. Sumainyo ang programa Ang aming paninindigan. Sumainyo ang programa Ang aming paninindigan. Sumainyo
ang programa Ang aking pag-iindihan. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory, and every nation bow before you. And all the treasure turns to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every time sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. And this is our God, every tribe sing. Hey, oh, where you are. 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 There is no one like a God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like a God. We sing. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, this is our God. Hey, oh, where you are. 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 Yes, O Lord God, we thank you for the freedom, O Lord, na pinatalo mo sa amin. And as we continue to worship you, make us a vessel, O Lord God. A broken vessel, O Lord, na patuloy niyo po na gagamitin
His pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Let's continue to be in His presence. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Mga kapatid, now is the chance to seek the presence of our Lord. Let's close our eyes and feel His presence. He is your God. He wants your place. To see you, come fill our hearts.
laying yourself down, raising up the broken to life. Yes, you raise all the broken to life, O Lord. Help us to trust more on your promises. Help us to dwell more in your presence. And thank you for this wonderful moment with you. We lift your name, O Lord, and this is our prayer. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen.